Titingnan namin ito dispassionately, fairly, and with justice in our minds and with fairness in our minds. Nang walang kinikilingan, sino man ang magkakataong papaboran ng aming desisyon o tatamaan ng aming desisyon at pasya. Sir, would you like to comment dun sa naging statement ng isang dating COMELEC official and dating one of the framers of the 1987 Constitution? Sabi niya, shallow reasoning for SP Cheese to hold off the impeachment trial of Vice President Duterte just because Congress is on recess and the Senate needs more time to prepare the rules. Siya na yung deep. Kung ikaw shallow, siya yung deep. Siya na yung deep eh. To answer it seriously, sorry. Wala akong sinabing kailangan namin ng panahon maghanda. Ang sinabi ko, kailangan namin gagamitin namin itong panahon para mas maghanda pa. Kinakailangan for the nth time, sana hindi sabihin shallow pa din to. Kailangan may session po, Chairman Monsod, ang Senado at Kongreso bago kami makapag-hearing at bago kami makapagsimula ng impeachment complaint, ng impeachment hearings. Hindi po namin kayang gawin yan ng nakareses. Kung ang intention nyo po, ayan talaga, edi sana sinulat nyo po yan sa konstitusyon. Pati yung paggamit ng salitang forthwith, sana ginamit nyo na immediately. Hindi nyo naman po nagawa at ginawa yon. Hindi po para sa amin na bigyang interpretasyon ng isang bagay ayon lamang sa inyong pananaw ngayon na tila naman yata kayo pumapabor sa impeachment laban kay VP Sara. Tulad ng sinabi ko noon, hindi ako at hindi ko papakinggan at hindi ako makikinig sa sinumang pabor o kontra dito sa impeachment, sinumang pabor o kontra kay VP Sara. Titingnan namin ito dispassionately, fairly, and with justice in our minds and with fairness in our minds. Nang walang kinikilingan, sino man ang magkakataong papaboran ng aming desisyon o tatamaan ng aming desisyon at pasya. Sir, sabi pa niya, there are already rules you have to edit or add or subtract a few, but they could have started earlier. Hindi pa rin namin ito pwedeng gawin habang kami nakareses. Alam niya yon bilang abogado, alam niya yon bilang isa sa mga nagsulat ng saligang batas. Hindi kami pwedeng gumalaw habang nakareses ang Kongreso. At para pilitin niya o nino man na gawin namin yan, na klarong paglabag sa batas, baka mamaya, talagang hindi naman talaga sa pabor sa impeachment, gusto niyang isabotahe ang impeachment sa pagpilit sa amin gawin ng isang bagay na klarong illegal dahil lamang sa kagustuhan nila na magmadali sa kasong ito. Para may concern din siya sa maaaring magresulta ng midterm elections, yung magiging composition na ng Senate. Anong concern na naman niya doon? Tao ang bumoto ron. May isang boto siya, pwede niyang igawad yun sa 12 senador. At hindi para sa kanyang diktahan, yung mas nakararaming botante, kung sino yung pipiliin nila dahil sa demokrasya, hindi yung nakapag-aral, hindi yung mas matanda, hindi yung framer ng konstitusyon ang nasusunod. Ang nasusunod sa isang demokrasya, yung boto ng mas nakararami nating mga kababayan. Sang-ayon man kayo doon o hindi? Sabi ni Senate Secretary Bantug, final drafting ng rules. Proposed amendments, because these have to be approved by plenary. Nisubmit na ba, sir, sa inyo this week? This week daw or next week? Hindi ko pa nakikita. Wala pa sa incoming ko. So, sir, after nung final draft, ibibigay daw sa inyo for approval? Bibigyan namin, i-review ko lang, tapos bibigyan namin ng kopya lahat ng miyembro ng Senado para mapag-aralan nila habang recess, para pag nag-resume kami ng June 2, medyo may ideya na sila kaugnay ng boto at posisyon nila sa mga panukalang pagbabagong yon, o kung sakasakali, kung meron din silang sariling mga panukalang pagbabago sa rules na kailangan pagpasyahan at pagbotohan ng plenaryo ng Senado in open session.